Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Yan, isa pa yan. Isa pang lokohan tong nangyayari. Diba? Ano ang sinabi nila? Malaking tulong itong 18 Marines. Malaking tulong pala yung 18 Marines para habulin nyo si Romualdez. Bakit tayo nyo patawag sa Senate? Naglaang kayo ng impeachment ni BP Sara. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko po minamaliit ang 125 million. Napakalaki po nun kung para sa akin. Napakalaki nun. Pero yung 125 million na confidential funds ni BP Sara ay barya sa mga dinideliver nitong 18 Marines. Ano yan? Itataya nila ang buhay nila? Wala lang? Hindi po ba? Ultimo Ombudsman, ginamit yung kanilang testimony. Ibig sabihin, tiwala silang totoo. Ang problema ng gobyerno natin ngayon, hindi equal protection of the law. Double standard. Ang gusto nila, pipiliin lang nila yung papakinabangan nila na information, yung hindi. Etong batas na ito applicable kay BP Sara, pero hindi applicable kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Ganun po nangyayari. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result, numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to Defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Ayan, okay. So sabi niya, inosente pa si Romualdez. Una, pangalawa, hindi tatakas. Preliminary investigation pa lang. So dyan, hindi natin alam, baka mamaya, i-absuelto to ng ombudsman. Ha? Kung hindi man ng ombudsman, i-absuelto nito ni Bongbong Marcos o i-absuelto to nung kung sino, Poncio Pilato. Kotsoli, legal ba yun? Bendalo na nga umiiral. Si defensor nga nakakulong. Ito nga nakalaya. Lahat po ngayon po pwede nilang gawin. Hindi ako naniniwala na hindi nila pwedeng gawin yan. Alam nyo bakit? Kaya ako naiisip to. Isa pang rason, posibleng drama na naman to Kunwari, inaano si Romualdez. Kunwari, kasi kita nyo biglang nahinog. No? Kakasuhan na. Bakit? Ipagyayabang mo na naman sa SONA. Kasi SONA na sa Lunes. Huwag nga tayong maglokohan. Bigla-biglan, ang tagal nang inaantay ng taong bayan. Ang tagal nyo nang nanangangako. Nauna pang nakulong si Marcoleta. Nataon na naman. Itong gobyerno na to ang daming nagkataon. Si Cayetano biglang iimbestigahan yung 2019 SEA Games. Diba? Lahat na lang nagkataon. Hindi raw papapasukin ng EDCA pero pinapasok, nagkataon na naman. Paiimbestigahan kung sino-sinong kalaban, nagkataon na naman. Ano yan, nagkataon na naman? Nakakasuhan na si Romualdez kuno dahil magsosona. Kaya Bongbong Marcos, huwag kang support. I respect you dahil presidente ka ng Pilipinas. But I don't respect you as a person. Sa totoo lang. Kasi pag hindi ito na kulong at sasabihing inosente na naman, kulang na naman ng ebidensya, pinagluloko nyo na naman ng Pilipino. Meron ka lang mapagyabang sa SONA. Ano pinagyabang mo noon sa SONA? Mahiya naman kayo. Hindi ka ba nahihiya hanggang ngayon? Yung mga congressman na merong mga ghost projects na kalaya. Hindi ka ba nahihiya doon, Bongbong Marcos? Pambira kayo. Mag-isip kayong mabuti. Kung ganito ng ganito ang bansang Pilipinas, puro na lang salita, walang natutuloy. Anong ini-expect nyo sa mga Pilipino? Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects.
Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Yan, isa pa yan. Isa pang lokohan tong nangyayari. Di ba? Ano ang sinabi nila? Malaking tulong itong 18 Marines. Malaking tulong pala yung 18 Marines para habulin nyo si Romualdez. Bakit tayo nyo patawag sa Senate? Naglaang kayo ng impeachment ni BP Sara. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko po minamaliit ang 125 million. Napakalaki po nun kung para sa akin. Napakalaki nun. Pero yung 125 million na confidential funds ni BP Sara ay barya sa mga dinideliver nitong 18 Marines. Ano yan? Itataya nila ang buhay nila? Wala lang. Hindi po ba? Ultimo Ombudsman, ginamit yung kanilang testimony. Ibig sabihin, tiwala silang totoo. Ang problema ng gobyerno natin ngayon, hindi equal protection of the law. Double standard. Ang gusto nila, pipiliin lang nila yung papakinabangan nila na information, yung hindi. Etong batas na ito applicable kay BP Sara, pero hindi applicable kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Ganun po nangyayari. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result, numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Ayan, okay. So sabi niya, inosente pa si Romualdez. Una, pangalawa, hindi tatakas. Preliminary investigation pa lang. So dyan, hindi natin alam, baka mamaya, i-absuelto to ng ombudsman. Ha? Kung hindi man ng ombudsman, i-absuelto nito ni Bongbong Marcos o i-absuelto to nung kung sino, Poncio Pilato. Kocholi, legal ba yun? Bendalo na nga umuiral. Si Defensor nga nakakulong. Ito nga nakalaya. Lahat po ngayon, po pwede nilang gawin. Hindi ako naniniwala na hindi nila pwedeng gawin yan. Alam nyo bakit? Kaya ako naiisip to. Isa pang rason, posibleng drama na naman to eh. Kunwari, inaano si Romualdez. Kunwari, kasi kita nyo biglang nahinog. No? Kakasuhan na. Bakit? Ipagyayabang mo na naman sa SONA. Kasi SONA na sa Lunes. Huwag nga tayong maglokohan. Bigla-biglan, ang tagal ng inaantay ng taong bayan. Ang tagal nyo nang nanangangako. Nauna pang nakulong si Marcoleta. Nataon na naman. Itong gobyerno na to ha. Ang daming nagkataon. Si Cayetano biglang iimbestigahan yung 2019 SEA Games, di ba? Lahat na lang nagkataon. Hindi raw papapasukin ng EDCA pero pinapasok, nagkataon na naman. Paiimbestigahan kung sino-sinong kalaban, nagkataon na naman. Ano yan, nagkataon na naman? Nakakasuhan na si Romualdez kuno dahil magsosona. Kaya Bongbong Marcos, huwag kang supot. I respect you dahil presidente ka ng Pilipinas. But I don't respect you as a person. Sa totoo lang. Kasi pag hindi ito na kulong at sasabihing inosente na naman, kulang na naman ng ebidensya, pinagluloko nyo na naman ng Pilipino. Meron ka lang mapagyabang sa SONA. Ano pinagyabang mo noon sa SONA? Mahiya naman kayo. Hindi ka ba nahihiya hanggang ngayon? Yung mga congressman na merong mga ghost projects na kalaya, hindi ka ba nahihiya doon, Bongbong Marcos? Pambira kayo. Mag-isip kayong mabuti. Kung ganito ng ganito ang bansang Pilipinas, puro na lang salita, walang natutuloy. Anong ini-expect nyo sa mga Pilipino?